Hi everyone! Welcome back to another travel vlog. Nakita nyo na sa title. Ngayon ay i-share ko sa inyo yung Cebu travel vlog namin. And Valentine's today. So February 14, 2025 yung exact flight. Ngayon ay mag-aalas 12 na ng gabi or ng madaling araw. Dahil yung flight namin is 6:50 and then nakarating dito sa Cebu ng parang 8:10. Kaso bumiyahe pa kasi ang layo nitong, di man super layo pero 30 minutes away sa Mactan Airport. And then malapit kami sa Cebu IT Park and then sa Sugbo Mercado saka sa Ayala Malls. Tapos nakapag-dinner na din. Bumili lang kami ng food sa Sugbo Mercado and pinakita ko na sa previous clip, pero ito na ang natira, yung fries. Itong fries, matigas yung bacon, pero okay rin lang. Tapos, shake. Ito na lang. Ito na lang yung inuubos ko ngayon. Bihis lang din ako kasi nga, ang dami kong dalang top. And kanina ko pa suot yun syempre. So, nagbihis ako. And super haggard ko na. Bali, pupunta na lang ng 7-Eleven para bumili ng toiletries like conditioner, shampoo kasi wala ditong kasamang toiletries na iba. Ang meron lang is maliit na soap and then towel. Pero may dala akong sariling soap ko. Tapos bibili na lang ng toothpaste, ganyan. Kasi wala rin kasamang toothpaste and toothbrush dito sa Andre Pension House. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng Airbnb na to. Tapos, bukas magtutour sa Sirao Garden, Temple of Leia, Taoist Temple. Parang puntahan yung 10K Roses bukas. Titingnan ko kung kakayanin ng oras. And, konting cafe hopping. Siguro dun kami magbe-breakfast sa Mercy Cafe kasi gusto ko talaga yung mapuntahan. So, ayun lang muna for now kasi magliligpit muna and kailangan ko magpahinga kasi maagang gigising bukas. So, I'll update you tomorrow kung anong magiging ganap and kung saan ako makakarating.
Airbnb. And day 3 na ngayon sa Cebu. Dito sa Cebu, I mean. And ipapakita ko lang sa inyo yung mga pinagbibili kong ref magnet, keychain, and then pasalubong. Hindi naman super dami. Super nakakapagod umikot dito sa Cebu. As in, buong araw bumabiyahe. Tapos, ito yung mga nabili ko. Iba-iba to. Yung keychain na isa dito, ibigay ko kasi sa nanay ko. Since gusto niya ay keychain. Unahin ko muna yung nabili ko sa Fort San Pedro. Ayan. 3 to. Ayan siya. Tapos, ito yung keychain. And then, ito, ref magnet. Ayan. Tapos, yung sunod na pinuntahan namin, Temple of Leia. Pero, wala namang ano dun. Wala namang keychain, ganun. So, sa Siraw yung next. And, ito, bumili ako ng 2 lang naman. Ay, 3. Isang keychain, which is, ito, Cebu, tas yung may kamay. Yung sa Siraw kasi, di ba, yung big hand. Tapos, ito, Siraw Pictorial Garden, yan. And then, last is itong Siraw Cebu, Philippines. And mas makapal to, and mas, ayan siya. Compare dito, ito manipis lang. Syempre, pang ref magnet ulit. Tapos, last is ito kanina lang sa may pasalubong center, dun sa may Taboan Market. Ito yung isa. Bukas pupunta kami dito sa Basilica del Santo Niño. Yan na lang hindi ko napupuntahan. Ito kasi nakapunta na kami. Ayan. Tapos, napabili rin sa Uniqlo ng hindi oras kahapon since kailangan ko ng pants. Buong akala ko kasi makakapunta kami dun sa Simala Shrine. Hindi na kami natuloy kasi sobrang init. Napunta kami sa Ocean Park. Ocean Park nila, simple lang. Hindi kagaya nung sa Manila. Wala silang yung parang sea lion show. Bird show lang. Tapos yung penguin area nila, maliit lang. And then, ano pa ba? Bumili rin ako ng cord para magamit ko yung power bank ko. Tapos, ito, take out to. Kasi nag-breakfast kami sa Tamp Cafe and Co. kaninang umaga. Ito yung mga cake na natira. Sayang kasi, if hindi ito take out. Super haggard na ng itsura ko. Kasi buong araw na kami bumabiyahe. Tapos, itong bag na to, puro siya pasalubong. Ayan o. Ano to, Nina and Vince dried fish. Kasi dun kami sa Shamrock, kaso nga lang, parang puro otap, ganun. Eh, gusto namin mag-uwi ng danggit, ganyan. So, dito kami dumiretso sa Taboan Market. Ang hindi na lang talaga namin natatry dito is lechon. Mamayang dinner, balak namin dun sa may, yung isda na parang tinola. Basta napanood ko yun sa YouTube, tapos, yung kanilang grilled tuna. Basta, iba-ibang fish nandun. Pero pupunta muna kami Ayala Malls kasi may bibilin pa kaming pasalubong. So, itong mga binili kong pasalubong ay ito, otap. Favorite ng nanay ko. Kumuha rin ako ng turones. Magkaibang color siya. Then, mga dried mangoes. Mura lang naman. Compare sa Bohol. Ang mahal ng dried mango sa Bohol. Dito, mura lang ang mga dried mangoes. 75 pesos lang to. Meron pa silang maliliit. 3 for ano ba yun? Ay, 4 for 100 yata. Tapos merong 50 each. Pero itong tig sa 75 yung kinuha namin. So, yung dried mango rin. Ay, mango pala. Sa tsaka tamarind. Ngayon ko lang nakita. Pumili kami ng 3 balot ng danggit. Tigwa 100 to. Last is 3 balot ng pusit. Lahat ay bawal sa akin pero dead ma. Since miss ko na tong mga to. So, ayan lang naman. And then, mamaya mag-aayos na ako ng mga gamit ko. Kasi bukas flight na namin pabalik ng Manila.
I'm back from Cebu and itong isi-share ko na lang dito sa part na to ng video na to kasi nalagay ko naman na sa bawat clip or bawat part ng mga pinuntahan namin yung naging expenses like entrance fee, yung food, and yung ticket, and yung Airbnb. Bali, another DIY travel na naman tong ginawa namin. Kasi, kung nanonood na kayo ng mga previous travel vlog ko, lagi kaming DIY. So, itong Cebu is DIY na naman. And, yung total lang nagastos namin dito for 4 days and 3 nights, 2 packs is 23,000. So far, ito yung pinaka mababa yung nagastos namin compare sa Bohol and sa Palawan. Yung mga other expenses na hindi ko na-include sa bawat video is yung transportation mula sa airport papunta dun sa hotel. Kasi nung pagdating namin ng Manila, hindi kami agad umuwi ng Bulacan since nakarating kami 11 PM na. So gabi na masyado and hindi na safe bumiyahe for us kasi sa Bulacan pa kami uuwi. So, nag-check-in na lang kami sa Hotel Sogo and then kumain kami doon. So, yun yung mga nadagdag na expenses. And then, kinabukasan na kami umuwi. Pumunta pa kami ng Trinoma, kumain pa doon. Tapos, mga transportation, yun na lang naman yung nadagdag sa expenses. Tapos, ang masasabi ko lang, for me, babalikan ang Cebu dahil super hindi ako na-disappoint. Although, sa lahat ng naging travel namin, ito yung pinakapagod na pagod talaga kasi sa city side kami, hindi kami sa may island, hindi kami nagpunta ng island. Pagod na pagod kami kasi nga syempre biyahe, DIY lang kami lang lahat, Waze, maneho, nagmotor, ganyan. And pinakamalayong pinuntahan namin is yung 10,000 Roses, which is sa Cordova, Cebu, and parang less than 1 hour yung biyahe doon. So, parang mga 45 to 50 minutes. Yun yung pinaka malayo sa lahat ng biniyahe namin. Yung pinaka malayo sa Airbnb namin. Pero the rest ng pinuntahan namin, like Temple of Leia, Sirao Garden, Taoist Temple, Fort San Pedro, Magellan's Cross, Basilica Minor, del Santo Niño, Cebu. Malalapit lang siya lahat sa Airbnb namin. Like 20 minutes away and then magkakalapit lang sila. Yun lang talagang 10,000 Roses yung pinakamalayo. And for the food, marirecommend ko yung mga kinainan namin like Tamp Cafe & Co. May promo pa sila sa cake. And then yung sa pasalubong, dun kami sa Taboan Market bumili. Kasi mas mura dun. Hindi na kami dun sa Shamrock. Kasi may otap rin naman dun sa Taboan Market and mas mura siya. Lalo yung mga danggit, tigwa 100 lang yun. Pusit. Tapos yung mga dried mangoes, mas mura siya. Yung dried mangoes dito sa Bulacan, sobrang mahal. Kasi pack lang naman nung nasa SM Hypermarket. 75 lang dun. Tapos yung isa pang kinainan namin is Mercy Cafe. Sulit na sulit, sobrang laki ng pastries nila. Sugbo Mercado. Lahat ng food doon guys, masarap and marami kayong pagpipilian. Super worth it and yung presyo niya is pasok naman sa kung naghaharap kayo ng budget friendly. Kasi mayroon doon mga steak na 150 lang, tas 350 yung rib eye, masasarap siya lahat. Yung mga seafoods, goods na goods sa amin yun. Talagang nag-enjoy kami. And yung lechon, talagang masarap kahit gabi na. Crispy pa rin yung balat ng lechon. Ang hindi ko lang nagustuhan sa mga kinain namin, yung mga pinakita ko sa inyo is yung sa pungko-pungko sa Fuente. For us, overhyped siya and hindi ko alam, pero yung for me, yung maayos lang yung luto is yung chicharon bulaklak. Pero yung pork chop, as a pork chop girly, na favorite talaga ang pork chop. Halatang nakailang init na siya and nakailang lubog na sa mantika. Talagang super mamantika siya. So, hindi namin nagustuhan yung kinain namin sa pungko-pungko sa Fuente. Overall, for me, nakatipid na kami sa part na yun na 23K in total, lahat na expenses. 4 days, 3 nights kasama na yung plane ticket na 4 days, 3 nights, Airbnb, and then lahat ng expenses, food, transpo, entrance fee, parking fee, lahat-lahat na doon sa Cebu. So, sana nakatulong sa inyo tong vlog na to if ever gusto niyo rin ng DIY tour. Bali, nag-rent din pala kami ng motor, baka makalimutan ko. Nag-rent kami ng motor sa Cebu.
and ADV yung event namin. So, ayun lang guys. Sana makatulong sa inyo tong video na to. If ever magdi-DIY travel kayo sa Cebu. For me, babalikan and worth it ang pagod dahil super lakad-lakad kami sa Cebu. Worth it ang pagod ng 4 days and 3 nights. Guys, sana nagustuhan niyo tong video na to. Thank you so much for watching and see you on my next travel vlog. Don't forget to like and subscribe. Bye!